Matindi mga kababayan, matindi itong mga balita ngayon. Tama yung mga duda natin na yung Hong Kong rally po ni Digong ay cover para tumakas si Digong pa-China sana. Kaya lang, yung asylum pala, may application daw si Digong mga kababayan for asylum sa China. Dininay po ng China, dininay ni Xi Jinping. Ito yung report mga kababayan ngayon from GMA. Oplantogis planned since January. Duterte denied asylum in China before ICC arrest. Say source who detailed arrest. Yan o. Sabi dito mga kababayan sa balita, China allegedly rejected Rodrigo Duterte's request for asylum before he was arrested by the ICC. According to source who provided details how the former president was arrested by Philippine authorities. Kita ninyo mga kababayan, tama yung mga analysis natin. Kaduda-duda, biglaan yung kanilang pagsasagawa ng Hong Kong rally. Kasi ba naman mga kababayan, ba't unahin nila yung Hong Kong rally na pwede naman dito sa Pilipinas? Kung ikukumpara natin yung mga OFW sa Hong Kong, kukunti naman po kung ikukumpara natin sa bulk ng mga botante na kailangang ikampanya dito sa Pilipinas. Inuna pa yung Hong Kong. O diba? Yun pala, may planong tumakas na talaga. Nakatunog na talaga si Digong. May nakatip sa kanya. And he was seeking asylum. Kailang rejected po. So sabi dito, according to a 24 Oras report by Maki Pulido, a trusted source said Philippine authorities have been preparing Duterte's arrest and the implementation of an ICC arrest warrant since January as part of the Oplantogis laid out by the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Ayon sa source, the PNP Chief Romel Marbil commanded CIDG head Nicolas Torre to place Duterte under police custody as soon as the ICC issued the arrest warrant for Duterte for murder charges connected to crimes against humanity in connection with his deadly drug war. Ngayon, on March 7, Duterte flew to Hong Kong to attend an event with overseas Filipino workers. It was also the same day when ICC Pretrial Chamber 1 issued the warrant of arrest, the warrant for his arrest. At this point, the PNP was already in close coordination with the International Police Criminal Organization or Interpol. Ayon sa source, pinili sana ng CIDG na hulihin si Digong sa Hong Kong, but the Hong Kong police force refused to cooperate with the Interpol as China is not a member or party to the Rome Statute. May ganon talaga na mga lumabas mga kababayan na balita. Ngayon, yung mga authorities continued to monitor Duterte's activities via 4 CIDG agents up to his return to the country. On March 11, it is also said 6 members of the Hong Kong police escorted Duterte and made sure the former president boarded his flight back to the Philippines. Kaya pala ganon, mga kababayan yung nangyari. Dali-dali siya, mga kababayan, na bumalik pa Pilipinas. Hapon pa sana yung flight, pero pinili niya. Nagdesisyon si Digong na umaga na lang, hoping na makakabalik sa bansa at makakadiretso siya sa Davao. Ayan po. Pakinggan natin yung report ng 24 Oras. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido.
Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Nadali si Organization. Digong. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Dineploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff. Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. So yan ang nangyari mga kababayan. Kaya pala siya ganon. Kaya diniritso na siya dito sa coaster ng PNP. Nilaglag mga kababayan si Digong. Maging ng China, dininay yung kanyang application for asylum. Yan o. Pakinggan natin itong sinasabi ni Larry Gadon. Alam na namin na may possibility na magtaguso sa China. Para mamonitor ang galaw ni Duterte Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. But on Friday evening, na lumabas yung warrant, nalaman na rin ni Jinping Okay. and Kabila. through the Interpol. Okay. So, Parang, Shoo! hindi hindi pwede. Meron kaming na-receive din na report na merong 10 bedroom na naghihintay sa kanya sa China. Oh. Na ang report din sa amin is it could be bought. It could have been bought by yung mga Chinese friends niya na na yung mga nakinabang doon sa COVID, yung nakinabang sa mga Parmali. Billion-billion kasi ang napunta sa kanila eh. So, at the time, hindi pa na-issue yung warrant. So, ganun pala mga kababayan yung nangyari. Kaya pala, nag-decide na lang siya na bumalik. And maybe yung plano ni Digong, magtago na lang kung saan dito sa Pilipinas. Maybe doon sa Mindanao, mag-ala Pacquiao siya. Susugal na lang siya mga kababayan. Hindi nangyari. Talagang yung destiny mga kababayan niya ay mapanagot sa pamamagitan po ng ICC. And maybe that's the reason why sa mga statement po ni Sara Duterte, hindi na siya umaasa po na makakabalik pa ang kanyang tatay sa Pilipinas. And in fact, yung statement ni Sara Duterte sa kanyang online press con, move on na lang daw po tayo. Medyo mabait po si Sara. Ayan
Sabi sa report ng Inquirer, BP Sara admits possibility Father Rodrigo Duterte might not return to the Philippines. Pakinggan natin yung kanyang sinabi kanina. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. No? What will we do as our ways forward as a country and as a people from what happened? Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. So we should move forward from what happened, and the country should decide, the people should decide saan ba tayo papunta. She is resigned to the fate ng kanyang tatay, mga kababayan, na malamang lifetime na siya doon sa kamay ng ICC, mga kababayan, para panagutan yung kanyang mga nagawa in relation sa kanyang war on drugs. Ngayon, si Harry Roque, mga kababayan, nag-react na sa hindi pagpili sa kanya bilang isa sa mga abogado ni Digong. Wala man na niya kung magagawa kung hindi siya pinili ni Sara. Yan sabi niya. Bahala po pumili ang presidente. Pero ako po, kung ayaw ni BP Sara at gusto ni BP Sara, iba ang mag-represent, ma'am, that's your call. O, ito si Harry Roque. Pakinggan natin yung sinasabi niya. Ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni BP Sara at ang gusto ni BP Sara, mas iba mag-represent. Ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unity, ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, Yun ang napakasakit, mga kababayan. Si Digong, nilaglag ng China. Si Roque, nilaglag ni Sara. Sana pupunta ngayon, nasira yung buhay ni Harry Roque sa kakadepensa kay Digong. Tapos biglang nilaglag ni Sara. Di ba? Mga kababayan, talagang napakasakit. Pero that's life. So yan lang po, mga kababayan, yung ating short video ngayon.